Sawa na ba kayo sa mga putahing gawa sa karne ng baboy? Adventurous ba kayo sa pagkain? Tamang-tama dahil para sa inyo ang malinamnam na mga putahing ito. Dahil ngayong gabi, ang mga ipatitikim namin sa inyo, lutuing gawa sa laman loob ng baboy. Sarap. Crunchy pa yung labanos. Super lambot nung nung tenga. Tikman natin yung lapay at saka yung atay. Init pa. Sarap. Saktong-sakto yung flavor. Okay na okay yung sabaw. Makakasama rin natin sa food trip na ito ang isa sa mga babaeng malapit sa puso ni Julian sa sitcom na Happy to Get Her, si Jenzel Angeles. Ang sarap! Actually, kahit walang kanin, masarap siya. And kahit may siling kasama, hindi nga ganun kaanghang. Parang may kick lang ng spiciness. Ang sarap! Pag kinagat mo yung isaw, nandun yung sauce. So parang may sauce pagka kinakagat mo siya. Uy, masarap siya kahit walang kanin na. Kapag sinabing laman loob, may ilan sa atin parang ayokong kumain ng laman loob. Pero kung ikaw ay Kapampangan, hindi pwedeng hindi ka kakain ng laman loob. Kasi marami kaming mga dishes sa Pampanga na gumagamit ng laman loob. Kasama ko dito si Chef Ellie. Hello. Tuturuan niya tayo kung paano magluto ng kilayin or ng kilain. Yes po. At ang mga ingredients ay 3 uri ng laman loob. O sige, simulan na po natin. At saka may labanos. Saan ka nakakita ng bopis na may labanos? So, guys, hindi po ito bopis. Kilayin ang tawag dito. So, Let's do it. I-adobo muna natin. I-adobo. Yes po. Siyempre may suka. Meron po. Toyo. Bawang. Sama-sama na lang talaga. Yes po. Oo. Suka. Suka. Pepper po. Ay, ang dali naman. Talagang paghahalu-haluin lang. Basta Yes. siguraduhin nyo lang po pag magluluto po kayo ng laman May loob, bay leaf. kailangan linisin nyo po talaga muna sa asin. Yes po. Lamasin nyo po siya sa asin ng mga 3 beses. Tapos hugasan para matanggal yung lansa at yung mga germs. So, pakukuliin lang ho natin siya. Pero yung Ganun yung po. tenga, pinalambot muna. Pinalambot po muna yung tenga. Oo. Hayaan lang kumulo hanggang sa magkulay brown na ang mga laman loob. Chef, kapag nagluluto po ng atay, di ba merong tendency na ma-overcook Ma-overcook po siya. Oo. Opo. So, Ilang dapat minutes lang medyo- ba dapat? mga 2 to 3 minutes lang po. Ang Pag atay. pag yung Oo. mga atay. Ay, yung lapay, ganun din. Ganon din po yung lapay. Ito lang tenga ang medyo kailangang i-pre-boil lang Oo. natin. So, dahil madaling ma-overcook yung lapay at saka yung atay, yung tenga, pinalambot na muna namin siya beforehand. Yes. Para ito, ina-adobo lang natin yung lahat ng ingredients. Kapag brown na siya at wala nang dugo-dugo, Opo. tanggalin na natin sa Yes. apoy. Oo. Kasi otherwise, titigas siya. Bakit natin kailangang adobohin muna? Para mawala rin po yung lansa ng ano niya, ng mga atay, tsaka yung lapay. Oo, oo. At saka usually, yung pagkikilaw ay ginagawa talaga natin ng mga ninulupa natin kasi form of preservation din Yes ito. po. Hindi mabilis na napapanis, nasisira yung pagkain kapag inadobo mo muna siya or niluto mo muna siya sa suka. Pagkatapos maluto ang mga laman loob at tenga ng baboy, sunod na igigisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Kapag nag-caramelize na ang bawang, sibuyas at kamatis, isasama na sa gisa ang inadobong laman loob. O, sige po, tutulungan ko po kayo. Thank you. So parang inadobo, tapos ginisa mo Ginisa siya. siya, opo. Ah, Thank you. okay.
siguro magtatanong yung ibang tao, ba't hindi mo nalang ginisa muna, tapos saka mo nilagyan ng suka, ganyan-ganyan. Ibang flavor. Ibang flavor, oo. Iba yung ano niya. Oo. Gusto mo kasi manuot muna yung vinegar. Yeah, yung vinegar doon po. sa karne. Konting sugar para mabalance po yung flavor. Sunod na inilagay ang labanos. Para may konting sipa ng anghang, lalagyan ng siling pangsigang. Pagkatapos maluto, iserve sa sizzling plate. Look at this! Luto na po ang ating kilayin. Tikman na natin. Ilabas na ang kanin! Okay, tikman na natin itong sizzling kilayin. Talagang naghanda ako ng kanin. Right. So, ang peg niya ay parang bopis, pero meron siyang labanos. Sarap. Hindi siya matigas at all. Tapos, saktong-sakto lang yung anghang niya. Para siyang adobo na... Hindi ko alam kung ano siya. Lasang-lasa mo yung atay. Tapos, ang gandang pambalanse nung labanos. Para siyang leveled up na adobo. Ganun yung lasa niya. Actually, yung sanay ako na kainin na kilayin, yung mas maasim ng kaunti. Parang kilawin niya talaga yung peg niya. Ito, mas savory siya. Yung lasa. Tsaka saktong-sakto lang yung luto. Hindi siya matigas. Mapaparami ka ng kanin dito. Ngayon naman, ang classic bopis titikman ng sparkle artist na si Jenzel Angeles. Madalas mapanood si Jenzel bilang Rocky, ang masipag na convenience store crew sa sitcom na Happy to Get Her. Mas bagay sa'yo walang makeup. Talaga? Araw-araw rin siyang mapapanood sa unang hirit dahil isa siya sa mga UH Funliners. Maggatas, magpapakain muna natin tayo. Kasi tignan nyo, medyo gutom na sila, Ayan, pakainin na natin. Ngayon naman kasama po natin si Ma'am Conchita at si Chef June. Saan natin yung kalan? Okay. Opo. Itong bopis, ito yung pre-boiled na ito. May kasama 1 kilo yung baka at saka 1/4 kilo yung atay. Okay. So, halo na po siya. Igigisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Pagkatapos, ihalo ang tinadtad na pinagkuloang atay at baga. Isang kutsa hanggang sa magtubig ang laman. Tapos yung bopis, pwede din pong crispy. Pwede din. Kung pipirito mo siya, dadagdagan mo pa siya ng mantika. So, pwede ngayon, yung malambot na bopis, kinabukasan, pag gusto mo pa ulit mag-bopis, pirito mo lang po ulit siya, no? Pwede. Para naman crispy yung kinabukasan na bopis mo. Pwede. Kapag lumabas na ang katas ng ginisang laman loob, pwede nang ilagay ang toyo, sili, asin, paminta, at suka. Kapag kumukulo na, pwede nang idagdag ang tubig na binabaran ng annatto seed. Konting kulo pa, ready to serve na ang bopis. Tikman na yan! Take it away, Jenzel! Ayan. Natapon ko agad, no? Ayan siya, mainit pa. At amoy bopis talaga. Nako, hindi naman siya amoy maanghang. Lagyan natin ng kanin. Ayan, may siling kasama ang aking kakainin. Ang sarap! Actually, kahit walang kanin, masarap siya. And kahit may siling kasama, hindi nga ganun kaanghang. Parang may kick lang ng spiciness, pero hindi siya ganun. Hindi siya maanghang, kayang-kaya siya. Grabe.
Ang gusto ko dito kasi magkaiba yung texture nung baga, tsaka nung atay. So, may malambot, may chewy, tsaka meron ding matigas. Yung atay medyo matigas siya. So, ayun, iba-iba yung nakakagat mo dun sa ating wopis. Actually, hindi siya nakakaumay kahit wala siyang kanin. Kasi may mga ulam na parang pag kinain mo, kailangan talaga ng kanin o kailangan madami yung kanin kasi mauumay ka. Ito pwedeng kahit papakin mo lang or masarap na pag may iniinom ka na tubig, ganyan. Pwedeng-pwede. Ang susunod na laman loob dish na titikman ni Jenzel, panlaban daw ng mga Ilocano sa menudo. Ang dinaldalem. Ayan, at nandito nga po tayo para turuan tayo ni Sir Bobby kung paano gumawa ng dinaldalem. Ayan, ito po yung isang Ilocano dish, no? Yes, this is an Ilocano dish, commonly known as igado. So, Sir, ano po ba ibig sabihin ng dinaldalem? Ang dalem sa Ilocano ay liver. Kaya una ay ating lulutuin muna itong liver for about mga 2 minutes. Sa ibang probinsya kasi, ang tawag nila rito sa dinaldalem ay igado. Igado pala talaga. Oo, igado. Ano po may ibig sabihin? Ang igado nga kasi, composed of baboy and liver. Baboy and liver. But to some Ilocanos, they include spleen. Tapos Okay. yung So, may iba-iba intestines. pong laman. Oo, may Ito ibang mga laman. ito po. Oo. Lalagyan ng garlic powder ang pinritong atay. Pagkatapos lutuin ng 2 minuto ang atay, iset aside muna ito. Sa isang kawali, maggisa ng bawang, sibuyas at kamatis. Timplahan ito ng dahon ng laurel, paminta at luya. Para pamatay dun sa mga laman loob naman. Opo. Pamatay lansa. Isama sa gisa ang ginayat ng liempo at tanglad. At para mas lalo siyang maging may kulay, lagyan natin siya ng anato powder. Okay. So, ito po yung nagbibigay ng kulay dun sa Kulay. dinaldalem. Ilagay na rin ang isaw ng baboy at lapay o spleen ng baboy. Ayan, no? Timplahan ito ng suka at patis. Dagdagan ng kaunting tubig para magkaroon ng kaunting sarsa. Excited na akong matikman. Sunod na ilagay ang bell pepper at garbanzos. Kapag malapit ng maluto, ilagay na ang atay ng baboy. Para sa konting sipa ng anghang, lagyan ito ng siling pangsigang. Pakuluan ng kaunti at pagkatapos, pwede na itong ihain at lantakan. At ito na ang ating dinaldalem. Naku, tikman na natin. Ang lasa ng dinaldalem may spark kaya sa ating sparkle artist? Nako. Jenzel, huwag mo nang patagalin. Ano nga ba ang lasa nito? Ayan o, iba-iba ang mga laman na kasama niya. Grabe! Ang sarap! Naghahalo yung textures niya. Tsaka sakto lang yung lasa niya. Naghahalo din yung tamis at yung asim. Saktong-sakto lang. Malalasahan mo parehas. Yung gusto ko dito, yung laman loob na isaw. Kasi yung texture niya parang bagay na bagay dito. So parang pag nagsasawa kayo sa kaka-chew, ganyan, or iba yung texture na gusto nyo, pwedeng-pwede, ayan, no, may isaw tayo at lagyan natin ng mga beans.
Ang sarap! Pag kinagat mo yung isaw, nandun yung sauce. So parang may sauce pagka kinakagat mo siya. Uy, masarap siya kahit walang kanin ah. Ngayong bagong taon, mas lalong lumamig ang panahon. Ramdam na ramdam pa rin ang lamig ng hanging amihan. Siyempre, masarap humigop ng mainit na sabaw. Magluluto kami ngayon ng Bok Choy Tagalog at ang magtuturo sa atin ay Finas Sarap. Finas! Si Nanay Fina, ang sikat na sikat dito sa kanilang kalye sa San Juan na nagluluto ng Bok Choy Tagalog. Ano pagkakaiba po ng Bok Choy Tagalog sa yung Bok Choy sa Iloilo? Kasi ang battery Tagalog may mismo. Ah, yung may miswa ito, tsaka may kinchay? Hindi, kutsay. O, yun na nga, kinchay. Hindi, ibang kinsay sa kutsay. Ah, kutsay! Yan. Oh, so may miswa at saka may kutsay. Kasi I think yung Bok Choy sa may bandang Visayas mas... Kinsay. Oo, at saka yung noodles na ginagamit nila, hindi miswa. Igigisa muna ang bawang, luya at sibuyas. Sunod na igigisa ang karne ng baboy. Titimplahan ng kaunting patis at saka lalagyan ng tubig. Pakukuluan ito hanggang lumambot ang karne ng baboy. Yan. Pag malambot na yung karne ng baboy, pwede nang ihulog yung lapay. Lapay at saka Tsaka puso. puso. Yun. Alright. So, nalagay na natin yung lapay at saka yung puso. Susunod natin ang dugo ng manok. Okay. Ng manok. Ito, dugo ng manok Apo. na nilamas nila muna sa tanglad. Para, nagbubuo kasi agad siya. Oo, kapag dugo ito ng baboy sasama dun mismo sa sabaw. Dugo na ho yan, dugo Oo. na. Maputi ang sabaw. Oo, mas maputi pa rin yung sabaw kahit papano. Tapos bumubuo ka agad. Kaunti lang pala Kunti ilalagay. lang. Oo. Wag lang Tapos pakukuluan natin para maluto yung dugo ng manok. Okay. Ang salitang Bok Choy po ay nanggaling sa Bok Choy na Chinese word na ang ibig sabihin, pira-pirasong karne. So kapag pumunta kayo ng China, tapos yung Bok Choy, ang ibibigay sa inyo, parang sabaw na may pira-pirasong karne. Katulad nitong Bok Choy natin. Pero syempre, nilagyan na natin ito ng tatak Pinoy, kumbaga. So, kung saan ka man mapadpad na bahagi dito sa Pilipinas, may kanya-kanyang bersyon ng Bok Choy. So, kapag nagawi po kayo sa may bandang Luzon, Bok Choy Tagalog po ang ibibigay sa inyo, may miswa po yun. Tsaka yung sabaw niya medyo maputi. Pero pag pumunta kayo ng bandang Visayas, ang Bok Choy nila doon, dilaw ang kulay. Oo. Kasi ang ginagamit nila doon, mas makapal na klase ng noodles. Noodles. Egg noodles, yung iba, Mickey, diba? Oo. Ganun ang ginagamit. Tapos may itlog. Tapos Masarap lalagyan din natin yun. ng Oo. miswa. Kaya ito na, ilalagay na po yung miswa. Para Mabilis lang maluto yung miswa. dali lang po yan. Oo, mabilis lang yan. Kapag kumulo na, ihahalo na ang kutsay. Okay, finishing touches. Luto na ang ating Bok Choy Tagalog. Alright, tikman na natin itong Bok Choy ni Nanay Fina. Sarap! Init pa. Sarap. Saktong-sakto yung flavor. Okay na okay yung sabaw. Tapos walang lansa. Mapaparami ka ng kanin dito. Panalo. Isa sa mga paborito kong niluluto ay ang kalyos gamit ang ox stripe or yung tuwalya ng baka. Kung may ox stripe,
Meron din kayang pork tripe, yung stomach lining ng baboy? Meron. Ang tawag dyan ay tito. Kasama ko dito si Tito Ron. Tito Ron talaga! Si Chef Ron! Na titong-tito. Charon! Yun ang tawag. So kapag pumunta po kayong palengke, tapos humingi po kayo ng tito, ang ibibigay po sa inyo ay ganito, yung tuwalya ng baboy. So, ang ituturo sa atin ngayon ni Tito Ron, okay? Yes. Ang ituturo niya sa atin ngayon ay classic liver steak. So, yung parang beef steak na Yes, atay. na atay. Pero may tito. May tito lang. May tito. Opo. Okay, sige. Yun lang. So, marinate po muna natin si liver. I-marinate muna natin yung liver. A little bit Tapos, of soy sauce ayun. Bakit mas magandang i-marinate muna siya, Chef Ron? para mag-sink in po yung flavors. Oo, kasi Yeah. kapag nilagay mo yung mga flavors, kapag ano na, niluluto na, baka Yes. tumigas yung Correct. atay. Calamansi, Calamansi, some pepper. tsaka pepper. That's it. Yun lang. Opo. Okay. Imamarinate lang ito sa loob ng 30 minutes. Pagkatapos i-marinate, i-sear lang ito sa malakas na apoy. Very tricky kasi yung pagluluto ng ng liver kasi Correct. mabilis siyang Tumigas. tumigas. Correct. Pag na-overcook mo. Pero ayaw mo rin naman yung may dugo-dugo pa. Correct. So, paano gagawin, chef? Ano lang po, mabilisan lang. Kailangan mabilisan, tapos mainit talaga kailangan ng pan. Kasi luluto pa naman natin siya mamaya with the sauce. Tapos sa sizzling po ulit mamaya. Okay. Ganun lang. Basta enough lang na mag-brown siya Yes. ng kaunti at wala ka nang nakikita masyadong red. You're good. Okay na, hanguin Yes mo po. na kaagad. Opo. Kasi baka tumigas. Correct. Pagkatapos, itatabi muna ang atay, Since ilalagay rin po natin siya sa sizzling plate, maluluto pa. Maluluto Opo. pa. igigisa ang sibuyas at saka ito titimplahan ng konting toyo at kalamansi. Ilalagay dito ang pinalambot na tito ng baboy. Halu-haluin para manuot ang lasa sa sibuyas at tito ng baboy. Sa sizzling plate, ilagay ang nilutong atay at tito ng baboy. Wow, wowie. Malinamnam na putahe raw ang sizzling pork liver and tito steak. At ang nagpapasarap dito, ang sauce. Matapos naming lutuin ang atay, pwede nang gawin ng sauce. For the sauce, Toyo ulit. toyo ulit, with sugar. Konting sugar. Kaya na po natin konti. Top lang natin ng crispy garlic. Wow! A little more. That's it. Alright! Wow! Wow! Leveled up version ng liver steak. Kasi itong liver steak na ito is served on a sizzling plate at may toppings pa na tito. Tikman naman natin ngayon itong liver steak with tito. Ayan. Yun o. Ang sarap! Lasang-lasa mo yung garlic, tapos ang lambot nung nung liver at saka nung tito. Tapos manamis-namis ng konti yung yung onions. Yung sauce niya, parang nag-caramelize na siya doon sa doon sa mismong karne. Sana mas maraming sauce. Ito yung mga ulam na kahit sauce lang, pwede mo nang iulam. Okay pala itong tito, Yung tito para siyang balon-balunan. Ganun yung lasa niya. Para siyang balon-balunan. So, medyo subtle lang yung flavor niya compared doon sa atay. It's good.
Likas nga raw na matipid at malikhain tayong mga Pinoy. Dahil ang ilang parte ng baboy na patapon na para sa iba, nagagawa pa nating masarap na putaheng ihahain para sa pamilya. Ang sarap! Grabe. Ang sarap. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, magandang gabi. Ako po si Cara David. Ito ang Pinasarap. Ilabas na ang